Before proceeding to Mr. Diskaya, Pasig City Mayor Vico Soto is here, and we would want to be able to get a statement from him, particularly relating to the Diskayas. Mr. Chair, pumasok po ako sa politika 2016 na po. I ran for councilor in 2016 and for mayor in 2019. Pagpasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, mga Diskaya, lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Na ito na nga po yung ginamit rin nila na para bang political party na rin, lalo na noong 2025 na halalan, itong nakaraang halalan. Kahit nung mayor na ako, naungontrata pa rin sila sa LGU kasi pinapatupad po namin sa Pasig ay strict adherence to the law, which is open and public bidding. So pag nagko-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan, may mga project po sila sa City Government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project, pero meron po silang projects with the city, and we have observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. When Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Hinasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinumpute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila, pero pag tiningnan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, edi 2 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt, pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang yan, sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am si Sara, 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nilang magulo ang kwento. Tubers Clippers, making long news short. Subscribe now.